reasons why people don't go to church. Pero hindi ko po yun i-discuss kasi baka next week, di mo na makita yung katabi mo. No? Baka magkaroon pa siya ng reason not to go. Pero, diba? One famous line or excuse, kapag may in-invite tayo, or baka naging dahilan mo na din ito noon, naging excuse mo na din ito noon, na kapag daw, pagpunta sila sa church, masusunog sila. Oh, diba natawa kayo? Kasi baka naging excuse mo yan eh. Nung in-invite ka nung nag-invite sa'yo, ayoko mag-church kasi baka masunog. Ako, hallelujah. Wala po akong pinaparinggan dito ha. Talagang nakita ko lang po yun. Sisihin niyo po yung Google. Amen. No, kasi, di ba, pero apiran mo yung katabi mo. Sige, sabihin mo, see you next Sunday uli, ha? Ha? Kasi wala na, meron na po ba kayo nakitang pumasok sa simbahan at nasunog? Hindi naman. Yung katabi mo, hindi naman sunog. Amen. 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 Mukhang sunog lang. Ay, joke lang po. Joke lang po yun. Amen. Diba? So what are the reasons why, that's one of the most famous or common excuse that people give. No? Pero, why do they say that? Simply because hindi nila alam yung katotohanan. Amen. That's why this morning, we will be tackling something related to it. And let us read the passage no, sa Hebrews 10, verse 19 to 39. Medyo mahaba to, pero sabayan niyo po ako. If you have your Bible with you. Kaya nga mga kapatid, malayang-malaya na tayong pumasok sa most holy place dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang bago at buhay na daang tumatagos sa kurtina. Yung daang tumatagos sa kurtina, yung katawan niya, yung kurtinang yon. Meron tayong dakilang priest na in charge sa bahay ng Diyos. Kaya, ito na, lumapit tayo sa Diyos na may sincere na puso at may buong tiwala sa Kanya at may malinis na konsensya dahil kasi nilinis na ang mga puso natin at hinugasan naman ng malinis na tubig ang katawan natin. Amen. Kumapit lang tayo sa pag-asa na sinasabi nating atin kasi makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Verse 24, maging concerned tayo sa iba at i-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na nga yung nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Let's continue. Medyo mahaba ito kaya dapat pay attention. Verse 26, pag sinasadya pa rin nating magkasala pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang natitirang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. 27, ang naghihintay na lang ay yung nakakatakot na judgment na dadating at yung nagliliyab na apoy na susunog sa mga lumalaban sa Diyos. Pag napatunayan na nilabag ng tao ang law ni Moses ayon sa testimony ng dalawa o marami pang witness, walang awang pinapatay ang mga taong yun. Paano pa kaya yung parusa sa mga bumabastos sa anak ng Diyos? Ginagawa nilang cheap ang dugo na nagpatibay sa kasunduan at naglinis sa kanila sa kasalanan. Iniinsulto nila pati ang Espiritu na nagpapakita sa atin ng sobrang kabaitan. Verse 30, malapit na, 9 na lang. Alam naman natin kung sino ang nagsabing, ako ang maghihiganti, pababayarin ko ang gumawa ng mali. At sinabi din niyang ang Panginoon ang huhusga sa bayan niya. Nakakatakot talaga na mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Pero, sabi sa verse 32, huwag
niyong kalimutan yung lahat ng pinaghirapan nyo nung una kayong maliwanagan. Tiniis nyo ang matinding paghihirap at di kayo nag-give up. Minsan, iniinsulto kayo sa harap ng maraming tao at tinatrato ng di maganda. Kung minsan naman, sinasamahan nyo ang mga taong pinapahirapan din ng ganon. 34, dinadamayan nyo yung mga nakakulong at nung inagawan kayo ng mga ari-arian, kinaya nyo pang ngumiti. Ngitian mo nga yung katabi mo. Sige, kinaya nyo pang ngumiti. Yung ngiti na maganda, ha? Hindi yung nangaasar. Ha? Kasi, alam nyong meron kayong mas magandang bagay na tatagal forever. Oy, may forever. Diba? Kaya wag kayong mawalan ng lakas ng loob kasi dahil dyan magkakaroon kayo ng malaking reward. Sino gusto ng reward? Ayun ang gusto. Kailangan nyong habaan ang pasensya nyo. Oh, nanahimik. No? Para magawa nyo ang gusto ng Diyos at matanggap nyo ang pinangako niya. Dahil sabi nga sa scripture, konting panahon na lang, padating na ang Diyos, hindi na yun magtatagal. Ang bayan kong matuwid ay mabubuhay dahil sa faith. Pero kung tatalikod siya sa akin, hindi ako matutuwa sa Kanya. Amen. And last, verse 39, hindi tayo kasama sa mga taong tumatalikod sa Diyos at napapahamak. Doon tayo sa mga may faith kaya naliligtas. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, aming Diyos, dakila at banal, ikaw po ang maging sentro ng aming word this morning. We praise you and we honor you. Thank you, Lord, for your wonderful work in our lives. In Jesus' name, amen. Amen. So ngayon, ayan. So I would want to share with you a little bit of background kung bakit po nasulat ang Book of Hebrews, no? So it was written para i-encourage ang mga Christians. Taas kamay mga Christians. Christians. Po yung iba, hindi pa talaga nagtaas, ano? Amen. Again, itaas ang kamay ng mga Christians. Ayan. Na humaharap sa matinding paghihirap. O yung mga Christian na humaharap sa matinding paghihirap, itaas ang kamay. Uy, konti lang. Praise God. Amen? It was written para i-encourage ang mga Christians na humaharap sa matinding pagpapahirap noon at naiisip na nilang iwanan ang faith nila. So sad. Diba? And this book also emphasizes the truth about Jesus. That He is the high priest, that He is sovereign of all, na ang Panginoong Diyos ang pinakamataas above all. Mas mataas kay Moses, even with the prophets before, He is considered the high priest. At ang mga naniniwala sa Kanya ay naliligtas mula sa kasalanan, sa takot at lalong-lalo na sa kamatayan. Amen? That's why, this morning, ang title po ng ating sermon ay, Malaya Ka Na. Ay, hindi po yung kay Moira, ha? Amen. Malaya ka na or malaya ka na? Alin doon? Ha? Okay. So, let's go back to verse 19. Sabi dito, Hebrews 10 verse 19, kaya nga mga kapatid, malayang-malaya na tayong pumasok sa most holy place dahil sa dugo ni Jesus, diba? Malayang-malaya na tayong makapasok. So ano nga ba yung sinasabi dito that the most holy place? So the most holy place was an inner room in the Jewish tabernacle or temple, and to enter the most holy place was to enter the very presence of God. So kailangan pala, diba, hindi lahat ng tao nabibigyan ng privilege to enter the presence of the most holy place noong panahon na yon. Because why? There was a separation between human and God at that time. Diba? So we cannot reach out to God at that time. So, diba, nandun tayo sa, we were in that situation noon yung ating mga ninuno na
'Di ba? It's so hard. So ano nga ba yung nag-separate sa atin sa Panginoon? It was the sin. Remember the fall? No, nung nagkasala yung ating mga ninuno, na-separate tayo sa Diyos, 'di ba? But Jesus is actually the answer. Bakit, no? Under the old covenant, entering the most holy place was not done lightly. Only the high priest could do this, and then only on the day of atonement, after he had washed and offered a sacrifice for our sins. So grabe na lang yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? So for context lang po for those who hindi pa nila alam, no? But then the Lord Jesus Christ sacrificed himself. He shed his blood. Bakit? Para mailigtas tayo. Amen. Para mabigyan tayo nung sinasabi niya na buhay na walang hanggan. 'Di ba? And we can see here in this passage na yung mga Kristiyano na to, dahil nanghihina na sila sa panalangin nila, there were times that they still sin. 'Di ba? Even us. 'Di ba? We are not exempted. Tayong mga Kristiyano, nagkakasala tayo. Tayong mga Kristiyano, nanghihina tayo. Hindi po tayo mga Superman. Wala tayong superpower to para harangan yung mga darating na yon, 'di ba, sa ating buhay. But our God is so good na even if we were then sinners, even if hindi tayo karapat-dapat, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Ibinigay niya ang kanyang banal na dugo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi ganun kanya ka-love. Amen? Di ba sabi kanina, may forever. No? Sino ka ba? Sino ka ba para may mamatay para sa'yo, di ba? Pero dahil anak ka ng Diyos, mga kapatid, di ba? At ganun kanya kamahal. No matter what you did, no? Wala na yon kapag tinanggap mo si Lord bilang yung Lord and Savior. Amen? Amen. And because of that, we already have the confidence. Ang sabi dito kasi, di ba, malayang malaya. So if we will translate it into English, we have already the confidence in our faith. No, kaya nagiging malaya tayong gawin yung mga bagay na gusto natin. But there are just people who abuse that. No? Na naisip nila, ay, papatawarin naman ako ni Lord. Okay lang yan. Okay lang na hindi muna ako magsimba kasi naiintindihan naman ni Lord. Okay lang na malate. Importante, aabutan ko yung word. Ay, sorry. Wala po akong pinapatamaan, ha. Patawarin niyo po ako. Ayan, di ba? Siya ka na lang ako magsimba kapag malakas na ako. Diba? So we do have a lot of reasons. Diba? Pero ang sabi po, we do have a lot of reasons bakit natin napapabayaan or bakit natin nagagawa yung mga bagay na yon. Kasi baka naisip natin, malaya na kasi akong gawin yung mga bagay na gusto ko. Siyempre, in-accept ko naman na si Jesus. Diba? Na-encounter ko na nga siya eh. So kahit anong gawin ko, okay na. Diba? Pero, there are things that we should take into consideration. Paano natin mapapanatili ang ating kalayaan? Diba? So when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, binibigyan kanyang karapatan na maging anak niya, and you will have that eternal life. Amen? And dahil nalaman mo na malaya ka na, yun nga yung sinabi ko kanina, there are people, no, na minsan na-abuse yung kalayaan na yon. But there are ways, no? Paano natin mapapanatili ang ating kalayaan? Number 1, very easy, lumapit tayo sa Diyos. Amen? Wala naman tayong ibang malalapitan, Diyos lang. Amen? Pag wala kang pera, huwag ka lalapit sa Bombay. Diba? Kapag wala kang pera, ano daw sabi dyan? Kanina tayo lalapit? Sa Diyos. Sa Bombay pa rin ba? Sa Bombay muna tapos kay Lord? Hindi, lumapit tayo sa Diyos. Diba? Sino dito walang problema sa pera? Sino dito may problema sa pera? Ayon. Parang mas malakas. Amen. Lahat tayo may problema sa pera. Pag-usapang pera, lahat mag-amen. Amen. Diba?
lahat tayo mag-amen. Siguro mas malakas pa yan. No, yung pag-amen natin. So, lumapit tayo sa Diyos. There will be times that, you will feel so down, no, because of the sin. Kasi hindi naman tayo, we cannot live a sinless life, but at least we can sin less. Pwedeng mabawasan. Amen? And when that happens, no, when you already know the truth, at nagkakasala pa rin tayo, anong gagawin? Lumapit tayo sa Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may, sincere na puso. At may buong tiwala sa Kanya. Baka naman lapit ka lang na lapit kay Lord, di ka naman nagtitiwala. There are people like that. Diba? Na, Lord, I trust you. Pero I trust the lending more. Diba? Lord, I trust you. But I trust my bebe more. Diba? Mga kabataan. Wala daw. Okay. Wala. Okay, wala. At may malinis na konsensya kasi nilinis na ang puso natin. At hinugasan naman ng malinis na tubig ang katawan niya. So, sabi po dito sa verse 26, pag sinasadya pa rin nating magkasala, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang natitirang sacrifice para mapatawad ang kasalanan natin. That is the truth. Amen? Na wala na eh. Si Jesus lang naman talaga. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? And no one comes to the Father except through Jesus. Meron pa bang ibang Jesus? Wala na. Amen? That's why when we know the truth and you still do or you still, make sin, kahit sinasadya man po o hindi, no? But we're not here to condemn you, no? Jesus is not come here to condemn us, but to remind us. Because Jesus, naging tao po siya, di ba? Nakasama niya yung mga disciples in the ancient time. Pero He has tried His best to live a sinless life. Hindi man tayo magiging ganun. Kasi nga, pasensya mo nga, hindi nga ganun kahaba eh. Amen? Amen. Yung mga magulang nga, di ba? Yung pasensya nila sa mga anak nila. As much as they want to be more patient, talagang natitest talaga. Lalo na pag sobrang kulit. Amen? Tapos hingi pa ng hingi ng pera, hingi ng baon. Tapos hindi naman pumapasok. Saan ba yung kapatid ko? Joke lang. Amen? So yung mga ganung bagay ba, no? Very simple, pero makikita mo yung impact. Diba? So and yung mga, lalo na yung mga kasalanan na sinasadya pa rin. Amen? That we all have our own will to at least, alam mo yon, mabawasan, or at least we can always choose good in the bad. Amen? So, ang naghihintay na lang ang yung nakakatakot na judgment na dadating at yung nagliliyab na apoy na susunog sa mga lumalaban sa Diyos. So, as we continue to sin, no, and when you know the truth, tapos aalis-alis ka pa, diba? So, it says there what will happen to you. I don't need to emphasize it more because the word is there to tell us the truth. Amen? Amen. So, what else? Una sa lahat, ano gagawin natin? Lumapit tayo sa Diyos with a sincere heart. Number 2, kumapit tayo sa Diyos. Hebrews 10 verse 23, kumapit lang tayo sa pag-asa na sinasabi nating atin. Kasi makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Ano ba yung pangako ni Lord? Ano ba yung pag-asa na sinasabi dyan? Yung pag-asa po na sinasabi dyan, yung kaligtasan na nakamta natin, that was the hope that was provided in us. Ano ba yung pangako niya? Na kapag tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, bibigyan niya tayo ng everlasting life. So kailangan, pag lumapit tayo, kumapit na rin tayo. Amen? Amen? Wag ka nang bumitaw. Kahit gusto ko nang bumitaw. Wag. Amen? Kumapit tayo sa Diyos. Diba, pag merong isang bagay na gustong-gusto mo, diba you will hold on, kakapitan mo yung bagay na yon? Bakit? Kasi gustong-gusto mo siya eh. Kasi that's how important it is for you.
Diba? So ikaw, tanungin kita, how important is your salvation to you? Amen? Meron kang bagay na gustong-gusto na kinakapitan mo talaga, na hindi ma-let go. Dapat yun yung salvation mo. Amen? Bulong mo sa katabi mo, yung salvation mo, huy. Diba? Dapat yung kaligtasan mo, yun ka dun yung kinakapitan mo, yun yung pag-asa mo na hinahawakan. Hindi yung taong ayaw naman sa'yo, hindi mo maiwan-iwan. Diba? Yung mga nililet go. Yung mga hindi nagbibigay ng value sa'yo. Amen! Amen! Diba? Huwag mo nang panghawakan yan. Hindi yan para kay Lord. Hindi yan yung will sa'yo ni Lord, kapatid. Amen? Kasi yung pag-asa natin na kay Jesus. Wala sa Kanya. Wala sa trabaho mo. Wala kanino man. Kasi kapag nasanay ka na doon sa mga bagay na yon na mahirap i-let go, yun yung mag-separate sa'yo sa Panginoon. Amen. Amen. So kumapit lang tayo sa Diyos. Kumapit tayo doon sa pag-asa na ibinigay niya sa atin. No? And number 3, sumamba tayo sa Diyos. Hebrews 10 verse 24 to 25, maging concerned tayo sa iba. At i-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sumama ka sa ka-fellowship, kapatid. Amen? Amen. Ang sabi po sa ibang translation, no, na huwag nating ipagpaliban o ipasawalang bahala ang ating pagtitipon. Saan ba tayo nagkakatipon-tipon, mga kapatid? Sa church. 'Di ba? Dito lang naman tayo mostly. Saan mo lang ba nakikita yung maganda at gwapo mong katabi? Sa church. Ba't parang di kayo naniniwala? Grabe naman kayo. 'Di ba? Wala namang nilikha ang Panginoon na pangit, kaya wala tayong choice. 'Di ba? Anyway, so, maging concerned daw tayo at encourage natin ang isa't isa. Ngayon, kung lumiliban ka sa pagtitipon, paano ka i-encourage? Amen? Many Christians na umalis sa church, yung mga lumayo sa pagtitipon. Yung mga may konting problema, tsaka na lang ako mag-church kapag okay na. Okay na ako. Sige. Naintindihan naman ni Lord, di kasi okay yung puso ko. Hinanap pa yung sarili, nakarating na kung saan, di pa rin talaga nahanap, pambihira. Diba? So, yung mga ganong excuses ba? Diba? Pero, ang reminder kasi sa atin dito, na wag nating pagpaliban yung ating mga pagtitipon as much as we can. Diba? May mga pagkakataon talaga na Sunday, ang sarap pa matulog eh. Lalo na pag Sunday lang yung pahinga mo. Diba, sarap talaga yung matulog ka, tas late ka magigising, tas, diba, siesta. Pero, 9 a.m. kasi yung service eh. Kailangan mong magising na maaga, tas ang bagal mo pa talagang kumilos. Gigising ka na mas maaga. Amen? Amen? Pero, it is a great reminder kasi sa atin, no, na we have to at least, not at least we have to really, we must really go to church. No? At puntahan natin yung mga pagtitipon na makakatulong sa atin. That will help us to grow deeper into our walk, in our journey. 'Di ba? Kasi, sabi dito sa verse, wait lang. Sa verse 32. So yun nga, maraming mga Christians, maraming mga tao umaalis sa simbahan kasi feeling nila hindi sila na-encourage enough. No? Minsan kasi yung mga tao, because of our minds, no, na talagang our minds are really powerful. Minsan akala mo si Lord yung malayo sa'yo, di mo napapansin ikaw na pala yung malayo kay Lord. Amen? That's why when that happens to you, no? Because it happened to me. Really, many times it happened to me. That sabi ko, Lord, bakit naman feeling ko ang layo mo?
Diba? And you know what's the best solution to that? Go back. Amen? Lumapit ka sa Diyos, kumapit ka sa Diyos, sumamba ka sa Diyos. Amen? Yun lang. Go back. Tapos ito, I was really so touched with this. Sabi niya dito sa verse 32, huwag niyong kalimutan yung lahat ng pinaghirapan niyo nung una kayong maliwanagan. Amen. Di ba naalala nyo, nung na-invite kayo sa church, tapos na-realize nyo, ay grabe, mahal pala ako ni Lord. Grabe pala yung dinanas niya sa cross. Grabe. Yung blood niya that was shed on the cross. Grabe yun. May nagmamahal pala sa akin ng gano'n. Amen? So huwag niyong kalimutan yun. Yung pinaghirapan nyo nung una kayong maliwanagan. Tiniis nyo ang matinding paghihirap at di kayo nag-give up. Grabe, nilalakad nyo lang noon yung church. Di kayo nag-give up. Andito ka pa rin. Amen? Kung isa ka doon, palakpakan mo yung sarili mo. Come on! Hallelujah! Diba? Wala kang pamasahe, wala kang makain, pero hindi mo pinagpaliban ng pag-church. Why? Because that's how you give importance to the blood of Jesus that was shed for you. Amen? Hallelujah. Diba? Minsan, verse 33, iniinsulto kayo sa harap ng maraming tao. Diba? Ako, I've experienced that because I grew up in a different religion. Tapos, nung nalaman nila na naging born again ako, nagbe-bless pa lang ako, tinaas yung kamay, oy, balita ko, born again na ka ne? Tapos sabi niya, ika, simula anak ka, tsuka Kenny, ngeni ka, born again na ka, na mag-hallelujah na ka rin. Diba? Grabe yun. Gusto kong umiyak nun. Sabi ko, Lord, nagsisimula pa lang ako. Bakit ganyan? Sarili ko pang pamilya. Amen? Grabe yun. Pero niremind ako, sabi ko, tiniis mo yun, Ria, tapos mag-give up ka. Wag. Amen? Diba? Lahat tayo nagkaroon ng ganun time, diba? That when the people see us, ay, grabe naman, pag naman nakapalda sila, pakahaba-haba nila, mukha silang manang. Oh, di ba? May mga ganun may mga ganun tao na pag nakita ka, akala nila pag born again ka, perfect ka. Di ba? But no, we are not perfect. Mga kapatid, I just want to remind you, kapag may mga taong nagsasabi sa inyo ng ganun, just thank the Lord. No? Pero tiisin natin yung paghihirap, huwag tayo mag-give up. Bakit? Nandun ka na rin nandito ka na lang din. Alam mo na yung katotohanan, magstay ka na. Amen? Minsan, insulto kayo sa harap ng maraming tao at tinatrato ng di maganda. Kung minsan naman, sinasamahan nyo ang mga taong pinapahirapan din ng ganun. So, anong ginawa nyo nung mga panahon na yun? No, mag-ano muna tayo ngayon? Throwback. Yung nangyari yun sa inyo, anong ginawa nyo? Di ba nagpatuloy kayo? Kaya nga nandito kayo Di ba? Noon, nag-start tayo, nag-care group ka pa. Kahit naglalakad lang. It humbles me a lot, no? Kapag naalala ko yung mga time na nag-care group kami sa McDo. No, cell group pa noon, cell group sa McDo, no, way back. Kasi po ako, on April 3, 11 years na po ako sa Vision Church. I am very, very grateful that nandito po ako sa Vision Church. I still can remember that day, mga kapatid. April 3, 2014. Birthday ni Abing. In-invite lang ako. Diba? And with that simple invitation, I am here. Amen? So, grabe talaga. Hindi lang po ako, sabay-sabay po kami, yung mama ko, kasama ko, tsaka yung mga kapatid ko at that day. In-invite lang po kaming kumain, pero hindi po sila nag-aksaya ng panahon to share the gospel. And with that, I'm very grateful. Amen. Salamat po sa nagsundo sa akin, si Ate Chay, kahit ang sungit po niya noon. No, kay Nana, na nag-invite sa amin. No, hindi niya pinagdamot yung gospel sa aming pamilya. That's why I'm very grateful. Ayan. So, kung minsan, diba? And at that time, we were very poor. Hindi ko naman sinabing mayaman na kami ngayon. Kunti lang. Mukha lang. Amen. Pero padating na. Diba? Pero malayo pa, pero malayo na. Amen. Yung mga paghihirap natin bilang mga Kristiyano, it's normal. Diba? But we can still choose to come here. Diba? At that time, no, may mga taong dumamay rin naman sa'yo. Diba? At hanggang ngayon, nagdadamayan pa rin naman tayo. That's why we have our life group. Amen? Kasi doon tayo nagdadamayan. Kagabi, isa lang yung nagutom, marami kaming kumain. Amen? Diba? Isa lang naman yung nag-crave ng samgyupsal. Yan tuloy, lahat kami nag-samgyupsal na. Diba? Kasi damay-damay na to. Kaya sa mga gustong magkape dyan at mag-samgyupsal, alam nyo naman po yung, diba? Dadamayan ko po kayo, i-encourage ko kayo, huwag kayong mag-alala. Amen.
Amen. Verse 34, dinadamayan nyo yung mga nakakulong at nung inagawan kayo ng ari-arian, kinaya nyo pang ngumiti. Kasi alam nyong meron kayang mas magandang bagay na tatagal forever. So yung earthly possession nyo, nung nakilala nyo si Lord, napansin nyo ba yon? Na na-realize nyo, di bali nang wala akong ganito, basta mag-serve lang ako kay Lord. Di bali nang ganito, basta makapag-church lang ako. Di ba? You came into that realization nung nakilala mo si Lord. Bakit? Kasi you were always reminded doon sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Kapatid, di ba? At kahit noon, lalo na nung bagong encounter ka, no, grabe lahat ng pagsubak, lahat ng ibato sa'yo ng kaaway, makikita mo, nakangiti ka pa rin. Amen? Ano man yung nangyayari sa'yo, nakangiti ka. Bakit? Kasi alam mo na may mas magandang bagay na tatagal forever. Amen. Yung forever na yan, wala yan dito sa mundo, nasa langit. 'Di ba? Ang tunay na forever nasa langit, kapatid. It is the everlasting life that Jesus has promised you. And paano mo yun makakamtan? Simply, just accept Him as your Lord and Savior. Amen? And give importance to the blood that was shed for you. Bakit? Kasi kapag natanggap mo na yon there are still times that, na hindi natin nabigyan ng importance yun. Di ba na-remind tayo kanina anong mangyayari? Amen? At wag kayong mawalan ng lakas ng loob kasi dahil dyan, magkakaroon kayo ng malaking reward. Amen? At yung reward na yun, pag sinabing reward, talagang yung mga mata nyo, talagang alam mo yung nagkakaroon ng mga heart. Pag sinabing reward, no? Amen? Kailangan nyong habaan ang pasensya nyo para magawa nyo ang gusto ng Diyos at matanggap nyo ang pinangako niya. So yung pasensya na sinasabi dito, hindi lang naman yung pasensya na yung patience natin, no? Pero yung patience natin na makamtan yung mga reward ni Lord. Kasi minsan din, no, many reasons na, Lord, ang tagal ko nang naglilingkod sa'yo, bakit naman yung reward ko hanggang ngayon wala pa? Diba? But not all rewards can be counted or can be seen physically. Diba? Minsan yung reward, yung blessing, yung meron kang peace of mind. Amen? Yung mga simple blessings na grabe nakakakain kayo 3 to 5 times a day. Tignan mo nga yung katawan mo. Huwag na yung sa akin, sa'yo na lang. Diba? So, yung mga ganong blessing ba na, yung mga ganong reward ba na, it's the very simple, no? Pero alam nyo ba, what I've realized, simple things are the real big things. No, yung mga maliliit na bagay na yan, na minsan yung healthy ka lang, healthy yung pamilya mo, that's a great reward na from the Lord. Lalo na, nakikita ka dito every Sunday, no, reward na yan sa ating Panginoon na makita niya yung anak niya, binibisita siya. Amen, na hindi niya nineneglect or hindi niya pinapawalang bahala yung pagtitipon, no? So, sumasamba pa rin sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, before we close this morning, no, I would like to leave this quote that I have, that was provided to me by the Lord. Persecutions take you to distractions. But right perception leads you to the right direction. Amen? So maraming tao, maraming mga Kristiyano, even before, na talagang grabe yung, grabe yung struggle nila dun sa faith nila. Grabe yung struggle nila, yung kahit sa pagtitipon man lang, life group man lang, Sunday service man lang, hindi nila napuntahan kasi sobrang discouraged na sila. But I want to remind you, kapatid, that persecutions take you to distractions. No? Kapag nape-persecute tayo, kapag napagdadaanan natin yung mga bagay na yan, no? Unang-una nating may isip kasi, alis na lang ako. Di naman ako naririnig ni Lord eh. Amen? And that itself leads you to distraction. Bakit? The more na lumalayo ka sa Panginoon, the more na pumapasok yung kasalanan. Amen? Amen? Bakit? Wala ka ng word na natatanggap eh. Wala na yung kalinisan. No? Wala na yung sincerity of your heart. But you question God. Diba? You question Him.
But without realizing na yung mga persecution pala na yan, na dapat, yes, tanggapin mo. You are being persecuted. But, right perception leads you to the right direction. No, kapag ka dumating yung mga persecution na yan, di ba, you should know how to handle the works of the enemy. Amen? Bakit? Kasi pinagtagumpay ka na ni Lord at pinagtagumpayan niya na yung mga persecution na yan, kapatid. What else are you doing? Why are you so worried? Amen? Diba? So one thing I also want us to get this time is, let's just give importance yung pagsamba natin sa Diyos. Yung pag-worship natin kay Lord ba? Na whatever comes our way, na pag marirealize mo na, Jesus, He is the most high priest. He is sovereign of all. Kataas-taasang Diyos. Inala yung buhay para sa akin. Yung dugo niya, naglinis ng aking mga kasalanan. Grabe, hindi ka ba maiiyak nun, kapatid? Na merong isang Diyos na nagmamahal sa'yo ng ganon katindi. Amen? Amen? Kaya nga kapag tinatamad ako na mag-church, ito yan, no? Nare-realize ko, sabi ko, si Lord nga, dumanak yung dugo niya, ako inaantok lang eh. 'Di ba? Mas mahirap 'yun. No, sabi ko wala pala akong karapatan na hindi mag-church. Amen. Kablabitin mo yung katabi mo, wala pala akong karapatan hindi mag-church. Amen. Kahit ano pang dumating na pagsubok sa atin, ang pag-church, ang pagdalo sa pagtitipon, ang number one na hindi natin dapat i-compromise as much as we can. Bakit? Kasi maybe people outside of the church can encourage you. They can. 'Di ba? But they cannot encourage you with a prayer. And that is the most important thing. Naalala ko nga, sabi ko, that I pray for you is better than I love you. Amen? Pakinggan niyo ako, mga kabataan, ha? I pray for you is better than I love you. Bakit? Kasi pwedeng sabihin ng mga tao, I love you, I love you, I love you. Pero they're not praying for you. Ibang level kapag ang tao pinag-pray ka. Amen? Because that person is not only concerned about your physical thing, about your relationship. Pero kapag pinag-pray ka kasi ng taong yon, it goes to a deeper level eh. Grabe, hiningi ka sa Diyos, pinag-pray ka sa Diyos, dinalangin sa Diyos na, Lord, bless mo nga tong kapatid ko na to, i-bless mo nga tong, diba? So, ibang level yon, kapatid. No? Ay, yung mga kabataan, nag-iisip na sila, sabihin mo sa akin, I pray for you, I pray for you. Diba? Hindi, pero alam niyo po, no, without joke, no, so, let's have the right perception that will lead us to the right direction. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayong umagang ito? And as we stand up this morning, let us all remember these three things that reminded us, paano nga ba natin mapapanatili yung ating kalayaan? The freedom that was provided to us. No? So paano? Ano yung number one natin gagawin? Lumapit tayo sa Diyos. Amen. Lumapit tayo sa Diyos. Number two, kumapit tayo sa Diyos. And number three, sumamba tayo sa Diyos. And with that, wag po nating kaligtaan yung ating mga pagtitipon. Because this is the very moment that you will be encouraged. This is the very moment that, this is a proof na binibigyan mo ng kahalagahan yung kaligtasang natamo mo. Na binibigyan mo ng kahalagahan yung dugo ng ating Panginoong Jesus na dumanak para linisin ang iyong mga kasalanan. Amen? And the very moment na lumayo ka sa ating Panginoon, kapatid, sin will get in. At ayaw nating mangyari yon. Why?
Because again, we will be separated from the Lord. There's a consequence when we still do that, even if we know the truth already. Amen. So mga kapatid, sige po tayo lahat ay pumikit ngayong umagang ito. If there are still things in your life na, alam mo, na you haven't surrendered. No? If there are still sin in your life that you are still doing, our Lord has open hands to reach out to you this morning. Amen. Especially if you already know the truth. Kapatid, nakapag-encounter ka na, leader ka na, alam mo na yung katotohanan. Hindi naman madamot si Lord sa forgiveness eh. Amen. Amen. Sige, iyuko mo yung ulo mo. Come on. Just close your eyes. If it's your first time in this church and the Lord is leading you, come on, just continue to pray. There are still things, Lord, in my life that I haven't surrendered to you. Tulungan mo ako, Panginoon. Na patuloy na lumapit sa iyo, na may sincere na puso, O Diyos. Because I know, Ikaw ang aking higit na kailangan. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, lumapit tayo sa Diyos ngayong umagang ito. He is sovereign of all. I still remember the time I knew about the truth. Diba that the veil was torn, na yung separation between God and human at that time? Grabe. Ang layo-layo natin sa Diyos. But because of Jesus, na naging tagapamagitan sa atin, anytime pwede na tayong maka-reach out sa Kanya. Amen. And hindi lahat nabibigyan ng pribilehiyong malaman ang katotohanan na ito. That's why, kapatid, keep it. Kumapit ka. Yan yung panghawakan mo sa buhay mo. At wag na wag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos because of your sin. No, kapatid. This is just a reminder that even if we are still sinners, Christ died for us. And because of His blood, diba? Mga kapatid, alalahanin natin, no? Huwag nating kalimutan yung lahat ng mga pinaghirapan na natin nung nalaman natin yung katotohanan. You will always be amazed by our Lord Jesus Christ when you look back and see how far you have come now. Diba? Na dati, yung very simple lang, no, na testimony, na dati hindi mo naman alam paano magbasa ng Bible eh. Amen? Pero ngayon, ang galing mo nang mag-devotion, alam mo, very simple lang yun, no? Pero that was, ako personally, that was one things I'm grateful for, na dati inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko, alam nila si Moses, si Noah, ako di ko sila kilala eh. Di kasi ako nagbabasa ng Bible noon, di kami tinuruan. Pero yung mga simple things na yun, sometimes you will just look back and just can't help yourself but thank the Lord. The Lord, salamat kasi natagpuan mo ako. Amen. That Lord, alam ko dito sa journey na to, sa pag-walk ko ng aking faith, maraming paghihirap, maraming persecutions, pero napakabuti mo pa rin sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Tiniis niyo ang matinding paghihirap at di kayo nag-give up. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba na alam mo na ang katotohanan? Amen. Ngayon pa ba na
na-invite ka na sa church na ito and you are part of this community. You are part of the family. At walang ibang mag-i-encourage sa'yo, kundi yung katabi mo, yung mga kasama natin dito, yung mga leaders, yung mga pastors na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And walang ibang makakapag-encourage sa'yo, kundi ang sarili mo din. Amen? There is something that the church can provide and the outside world cannot. Ano yon? Yung magkaroon ka ng ganitong community. Na-i-encourage ka, kapatid. Pagsubok lang yan. Amen? Amen? And let us not waste. This is what I also would want us to take this morning. Let us not waste the blood of Jesus. Huwag nating gawing cheap ang dugo na naglinis sa ating mga kasalanan. Amen? Instead, we share it. Isabuhay natin. And that every time that the enemy works in your life, remember, Jesus shed His blood for me. Jesus shed His blood for me. And Jesus shed His blood for me. And that is the best gift, the best sacrifice na hindi maibibigay ng mundo. Amen? Amen? Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, we thank you. We glorify you in this place, O Lord.